Kumusta? Narito muli ang inyong alagad na naglalahad ng mga kwentong nakalap mula sa kadiliman. Ako, si DJ Kadiliman. Sa oras na ito, ako'y nakatanggap ng liham na aking babasahin sa lahat ng aking tagapakinig dito sa aking programa. Masyadong kakaiba din ito dahil ito ay tungkol sa Encantadia na alam naman nating likang isip lang at kailanman ay hindi totoo. Ngunit sa liham na ating natanggap na may mga bakas ng dugo ay isang babala na huwag matuwa sa usaping Encantadia dahil hindi ito katulad ng mga alam natin. Basahin natin ang sulat na amoy na amoy ko pa ngayon ang patak ng mga dugo sa liham na ito. DJ Kadiliman, ako si Benjo. Isa akong binata na mahilig sa mga party. Narinig ko ang una mong pag-ere at nakahanap ako ng paraan para may padala sa iyo ang liham na ito sa pamamagitan ng lagusan na alam ko patungo kung saan man ako huling nakita. Kung makarating sa iyo ang liham na ito, sana'y basahin mo dahil mahalaga na malaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa Encantadia. Ngunit hindi ito katulad ng alam natin na pinapalabas sa mga telebisyon dahil sa lupain ito ang mga engkanto sa isang lupain sa Encantadia ay uhaw sa dugo at laman ng mga tao. Maaaring pinagtatawanan na ako ng mga nakikinig pero sa kanya na ako pagtawanan kapag naibunyag ko na ang lihim nitong isang lupain dito sa tinatawag nating Encantadia. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi Encantadia ang tawag dito, kundi Encanta. Naloko tayo. Nagsimula ang lahat na nakikipagaliwan ako kasama ang aking mga kasamahan sa isang bar dito sa aming syudad. Maayos ang lahat, nagkakatuwaan kami. Nagiinuman at nagsasayawan kasamang mga kababaihan doon. Hanggang sa may napansin akong babae na napakaganda at panay ang tingin sa akin. May mga kasamahan din siya kaya nagantay ako ng pagkakataong makalapit sa kanya. Medyo naapektuhan ako sa patingin-tingin niya kaya nang naiwan siyang mag-isa sa upuan na habang ang mga kasamahan niya ay nagsasayawan din. Nilakasan ko ng aking loob at nilapitan ko na. Habang lumalapit ako, mas lalo siyang gumaganda. Lakas na yata ng tama ng nainom ko at napapansin kong parang umiilaw siya sa ganda. Hanggang sa nakalapit na nga ako at nag-usap kami. Minsan may mga sinasabi siyang hindi ko maintindihan. Kaya naitanong ko kung taga-saan nga ba siya. Hindi siya nakasagot. Pero nanggigigil na ako sa kagandahan niya. Hanggang sa niyaya niya akong lumabas papunta sa kotse niya. Masyado akong nasabik dahil alam ko kung saan patutungo ang pagyaya niya sa akin. Sa loob ng kotse, naghalikan kami, nagkayakapan. Pareho kaming nasasabik dahil nagugustuhan namin ang isa't isa. Pero malakas na nga yatang amats ko at unti-unti kong napapansin na medyo nagiging patulis na ang hugis ng kanyang tenga at parang nagkakapangil siya. Pero hindi ko naman talaga pinapansin yun at tuloy lang ako sa pananabik kong maangkin siya. Hanggang sa unti-unti akong nakaramdam ng panghihina. Naramdaman ko na lang na kinakagat niya na ang aking leeg habang nararamdaman ko na din ang mga tulis ng kanyang mga kuko sa aking likuran. Tila nagapos ako sa kanyang yakap at
parang hindi ako makakilos. Una ako nakaramdam ng hapdi sa aking leeg at nakita ko na may mga tumatalsik na dugo sa kanyang mukha. At akin ang mga dugong yun. Sa laking gulat ko, ay gusto kong sumigaw, ngunit wala akong magawa. Halos nauubos na ang aking lakas at ramdam na ramdam ko ang sakit ng mga sugat sa aking katawan. Napatigil siya upang buksan ang pintuan ng kotse at pinapasok niya ang tatlo niya pang mga kasamahan na tatlo ding mga babae. Nagulat ako dahil nag-iba na din ang kanilang mga itsura. Humaba ang mga tenga, nagkapangil at humabang mga kuko at ang kanilang mga buhok. Malayong malayo sa mga magagandang babae na una ko nasilayan. Nakikagat na rin sa akin sa iba't ibang parte ng aking katawan ang iba niya pang mga kasama na wala akong magawa kundi pagdusahan ang sakit at hapdi ng bawat lapan nila sa aking laman. Inuubos at sinisipsip din nila ang aking dugo at tinitilaan ang aking mga malalaking sugat. Nawala na rin ang bango sa kotse at ang tangi kong naaamoy ay ang pinaghalong langsa ng aking dugo at ang amoy nila na tila mga singaw ng lupang nabasa ng ulan. Halos masuka ako sa mga bahon nila pero nagkakatuwaan lang sila habang sabay-sabay nilang nilalapa ang aking katawan. Hanggang sa sinaway na sila ng babaeng unang nakatikim sa akin. Hindi ko maintindihan ang kanilang winiwika. Nagalit pa siya nang ayaw magpatigil ang iba niya pang mga kasama. Nang tumigil na sila ay nilawayan ng babae ang aking mga sugat. Malagkit at mabaho ang kanyang mga laway at matulis din ang hawi ng kanyang dila. Napapansin ko na sa kanyang pagdila sa aking malalaking sugat, unti-unti naghihilom ang mga ito. Hanggang sa ang lahat ng aking sugat ay nakasara na at wala na akong nararamdamang sakit. Ngunit wala pa rin akong lakas na para bang ako'y pinipigilang makakilos at makapagsalita. Nag-uusap lang sila gamit ang kanilang mga salita at umusad na nga ang kotse. Akala ko'y ihahagis na lang nila ako kung saan-saan. Ngunit makalipas ang ilang oras ay nasa kotse pa din kami. Sinikap kong huwag mawala ng malay dahil gusto kong makita kung saan nila ako dinadala. Ganon pa din ang kanilang mga anyo na parang mga halimaw kong tignan. Bumaba kami ng kotse. Napakalakas ng babae dahil mag-isa niya akong pinuwat sa likuran niya. May katangkaran at medyo malaki rin ang aking katawan kaya malakas nga siya. Medyo madilim pa din ang paligid at wala pang sikat ng araw. Pero alam ko na nasa isang parte kami ng isang gubat. Ibig sabihin lang nun, napakalayo ng aming nilakbay para makarating dito. Pagkababa namin ng kotse ay bigla silang napatigil at nagsalita ng sabay-sabay na tila may binibigkas na inkantasyon. Biglang nagliwanag ang isang puno ng kahoy sa harapan namin. At sa bandang gitna nito ay may lagusang bumukas. Dahil sa liwanag ay naaninag ko ang kanilang mga wangis. Mukha silang mga tikbalang at parang mas tumatangkad. Nakabaluktot ang kanilang mga paa gaya ng mga paa ng kambing. Nakakagulat ang kanilang mga figura. Para silang mga aswang ngunit hawig pa din sa mga tao ang kanilang mga mukha. Pumangit na sila tingnan dahil sa kanilang mga paa. Mahabang tenga, dila, pangil at mga kuko. Pero naaaninag ko pa din ang kanilang mga magagandang itsura at kanilang mga matatangos na ilong. At hindi ko lang din nagugustuhan ang kanilang mga amoy. Magkagayon pa man, para din silang mga aswang at lubang malalakas. Pumasok na kami sa lagusan at tinahak namin ang daan na madilim habang sumasara na rin ang lagusan sa likod namin. Gusto kong tumalon at tumakas pero para akong pinawian ng lakas. Napansin kong kahit madilim ay naaaninag ko pa din ang liwanag sa daan. At sa harapan namin
May magkabilang daanan kaming pwedeng patunguhan. Ang isa ay patungo sa kanan at ang isa naman ay tungo doon sa kaliwa. Ang daang patungo sa kanan ay nag-iilaw dahil sa iba't ibang kristal na nakahilera sa gilid ng mga daanan nito. Mukhang magandang daanan na yun, ngunit parang may kung anong nagliliwanag na tila humaharang dito at walang pwedeng makapasok. Doon naman kami tumungo sa pakaliwa at ang landas na tinatahak namin ay may mga matutulis na bato at napapaligiran ng mga patay na puno. At habang naglalakad kami ng palayo ay may napapansin ako sa mga malalaking puno na wala ng mga dahon. Ang mga punong ito ay may mga nakasabit na nakita kong gumagalaw pang mga ito. May mga mahihinang boses na lumalabas sa kanila at parang totoo nga ang aking hinala. Habang papalapit kami ay mas nakikita ko kung anong mga nakasabit doon sa mga puno. At yun ay mga tao. Nakakasok lamang nakita ko pero tila mga buhay pa sila. Ngunit parang mga walang saplot. Sa ibang dako ng puno nakikita ko ang mga nakakasindak na nilalang. Ang mga halimaw na sumisipsip ng kanilang mga dugo at kinakain ang kanilang mga laman. Ngunit hindi sila namamatay dahil marahil ay tulad sa akin, hinihilom ang kanilang mga laman at sugat at bumabalik din sila sa dati. Medyo maliwanag na dahil sa mga sulo sa parte ng puno kung saan kami tumigil. Ang ibang kasamahan ng babaeng kumarga sa akin ay natungo na rin sa ibang mga puno. Sa isip ko, marahil ganito din ang gagawin niya sa akin. Isasabit ako sa puno at magdamag ang aanihin ng aking dugo at laman. Ngunit ipinasok ako ng nilalang sa loob. Pinaupo at isinilid sa isang kulungan na nababalutan ng mga malalaki at maliliit na tinik. At ang kulungang ito ay may mga pagkaing nakahanda at sa wikang aking naiintindihan ay sinambit niya na kumain ako hanggat kaya ko pa dahil baka hindi na ako makakain kailanman. Nang napansin niyang nangihina ako, hinipan niya ako sa mukha at biglang bumalik ang aking lakas. Marahil ay may pagkakataon na akong manlaban at makatakas pero tinitigan niya ako sa mata. Bigla niyang binalik ang kanyang anyo sa isang magandang babae na nakilala ko at sinabi sa akin na kung gusto ko pang manatiling buhay, huwag na daw akong lumaban o baka mauwi lang ako sa isang mga puno na buhay na nakabitay. Ang sabi niya na sa mga dinadala niya raw dito sa kanilang mundo, iilan lang ang napapasok niya sa kanyang bahay. Ngunit nauuwi ang mga ito sa pagsabit sa mga puno dahil sila ay masyadong matitigas sa mga ulot naglalaban. Kaya huwag daw ako gumawa ng mga bagay na tiyak na pagsisisihan ko dahil kung hindi, sama-sama ang kanyang mga kasamaan sa paglapas sa akin at maaaring magiging katapusan ko na rin yun. Binigyan niya ako ng mga pagkain na sa aking paningin ay masasarap. Kaya kumain ako dahil sa sobrang gutom. Nang nangangalahati na ako sa aking pagkain ay biglang sumakit ang aking mga mata at nasulyapan ko ang aking kinakain. Itim na kanin na may mga uod at mga eksekto. Gusto kong sumuka pero binilaan niya ako. Kailangan ko daw ubusin para daw masanay ang aking sikmura sa bagong mundong aking kagagalawan. Tumulo lang ang aking mga luha dahil napaisip ako kung hanggang dito na lang ba talaga ang lahat sa akin. Pero napansin ko, hindi ako makapagsalita. Walang boses na lumalabas sa akin nang napasigaw ako kanina na matuklasan ko ang aking kinakain. Inubos ko ang aking pagkain at dinala niya ako sa isang batis malapit sa kanilang bahay. Hinayaan niya ako maligo doon. Habang naliligo ako sa batis na nakahubad, napansin ko ang kakaiba sa aking katawan. Naging mas matikas ang hugis at nagka-muscle din ako. Napapansin kong medyo tumatangkad ako ng bahagya.
Sinamahan niya ako sa paliligo habang siya ay nanatili sa kanyang taong anyo na napakaganda. Nangaakit ang kanyang mga galaw pero hindi ako nakakaramdam ng pananapik dahil alam ko na sa kabila ng maganda niyang anyo ay isa siyang kahindik-hindik na nilalang. Isang halimaw. Nang napansin niya ang aking pandidiri ay bigla siyang nagalit at bumalik sa halimaw niyang anyo at sinampal ako ng matatanim niyang kuko. Halos matanggal ang parte ng laman sa aking dibdib at bigla niya itong dinakmal at kinain at siya rin pag-inom ng dumadanak ng dugo. Sa sobrang sakit, halos hindi ako makahinga at para akong mamamatay. Walang boses na lumalabas sa akin habang tinatantad ako at paunti-unti ng kanyang mga kuko sa buo kong katawan. Ngunit bago pa man ako mawala ng malay, dinilaan at nilawayan niya uli ang mga malalaking sugat sa aking katawan na agad-agad namang sumara at naghilom. Sa huli, bumalik sa dati ang aking katawan at hinipan niya uli ako ng lakas. Nawikan niya na pag inulit ko pa ang pagkakamali, doon na sa puno ako ibibitin kasama ng mga ibang tao at sama-sama rin akong lalapain ng iba pang mga kauri niya. Lumipas ang ilang linggo na ganun ang aking naging sitwasyon. Isang buhay na pagkain. Ang masakit ay kailangan niya akong kainin habang ramdam na ramdam ko ang lahat ng kirot ng sakit at hapdi sa aking buong katawan. At araw-araw niyang ginagawa yun. Araw-araw niya akong nilalapa. Para sa kanya, hindi raw ako ibabahagi sa iba hanggat masunurin ako. Pero naiiyak na lang ako sa aking sinapit. Hindi ko matanggap ang ganitong kapalaran. Kailangang may gawin ako, baka tuluyan na akong mamaalam. Naisipan kong magpakabait at kahit sobrang sakit, hinahayaan ko na lapain niya ang katawan ko. Wala naman akong magawa. Wala naman akong lakas para lumaban. Sa pamamagitan ng pagsenyas ng aking mga kamay ay humiling ako na ibalik ang aking boses dahil gusto kong makapag-usap kami. Tinupad niya ang aking hiling pero sa oras daw na ako'y sumigaw o gumawa ng kung ano-anong pagkakamali dahil ayaw nila ng ingay, agad-agad niya akong pupugutan ng ulo at walang makikinabang sa akin. Tinanong ko siya kung nasaan ako at anong uri siya ng nilalang. Hindi siya nagatubili sa kanyang pagsagot sa akin. Ako'y lubusang nagulat sa aking narinig. Ang sabi niya, ako daw ay nasa lupain ng Dilimya, isang sinumpang lupain sa Engkanta. Pinagtatawanan daw nila ang alam natin sa Engkanta dahil tinatawag natin ito ngayon na Encantadia. Maaaring halos magkapareho daw ang ating alam sa kanilang lupain, lalo na sa Engkanta o Encantadia, pero hindi mismo sa kanilang lupain na nabubuhay sa pagkain sa laman ng tao at pagsisipsip ng mga dugo nito. Sila daw ay mga engkanto at malayo sa kanilang lupain ang mga nilalang na tinatawag nating mga diwata. Nagimbal din ako sa sinabi niya na kahit ang mga diwata ay kumukuha din mismo ng mga tao. Hindi man nila ito kinakain pero ginagawa nila itong abuno sa mga puno na nagbibigay ng kanilang mga lakas at mga mahiwagang kapangyarihan. Ang mga taong kanilang nakukuha ay itinatanim sa mga lupa na kung saan malapit sa mga puno at ang mga kaugatan nito ay siyang sumisipsip sa kanilang laman at dugo at nagbibigay ng buhay sa mga mahiwagang puno. Kung silang mga halimaw na nasa lupain ng Dilimya ay ayaw sa mga sigaw ng tao, ang mga diwata naman na nagtatanim ng buhay sa mga taong kanilang nadudukot ay lubusang ikinakasiya nila ang bawat hinagpis at sigaw ng mga taong nagdurusa dahil sa kirot na nararamdaman sa tuwing sinisipsip ng mga ugat ng puno ang kanilang laman at dugo. At sa bawat hinagpis ng mga tao, ito ay nangangahulugang musika sa pandinig ng mga diwata.
Patuloy pa din namang nabubuhay ang mga taong itinatanim sa mga puno dahil sa mga pagdidilig sa kanila ng mga diwata. Ngunit ikakamatay ng mga taong itinanim kung sila ay nabunot sa lupang kanilang pinagtaniman. Dagdag pa niya na dahil kaya nilang magbago ng anyo, sila ay nagpakatao para gumawa ng mga kwentong nakakatuwa tungkol sa Encanto. At sila din ang dahilan kung bakit tinatawag natin ang kwentong ito na Encantadia. Ito daw ang paraan nila para hindi sila pagdudahan at malaya silang makakakuha ng mga tao sa anumang oras. Ngunit gayon pa man, ilang beses lang sa isang taon nila ito pwedeng gawin dahil sa kailangan nilang hintayin ang kabuuan ng buwan para bumukas ang mga lagusan na nagtutungo sa kanilang mundo galing sa mundo ng mga tao. Ang iba sa kanila ay nagiging kaibigan ng mga tao at sa hustong pagkakataon ay dudukutin nila at piling-pili lang ang pwede nilang kunin. Mga taong may magagandang itsura, makikinis at may mga katangkaran na edad 20 hanggang 25. Lubos ako ng hina sa aking mga naririnig. Isa palang panlilin lang ang palabas tungkol sa Encantadia at ang ilan sa mga kauri nito ay nagpapanggap lang sa mundo ng mga tao at gumawa pa ng mga palabas tungkol dito. Pagkatapos ng ilahad sa akin ng kwento ay muli niyang binawi ang aking boses at kinain pa unti-unti ang aking laman. Sa tuwing ginagawa niya ito ay hindi ko kinakaya ang sobrang kirot, ang sobrang sakit at sobrang hapdi na mas gusto ko na lang mawala. Pero tinanggalan niya rin ako ng lakas. Nakitilin ang aking buhay. Ano sa kadiliman? Puputulin ko muna ang pagkwento tungkol sa Encanto. Marami pa itong karugtong at baka sa oras na matapos kong itong basahin, wala nang buhay ang sumulat nito dahil marahil na ang ilan sa kanila na nandito sa ating mundo ay nakarinig na ng pag-ere ng pagbasa natin ng sulat ni Benjo. Nanonood ka ba ng Encantadia? Ngayon, alam mo na isa pala itong panlilin lang para maloko ang mga tao. Sa susunod nating pagbasa sa liham ni Benjo, baka mas marami pa tayong malaman tungkol sa mundong hindi atin. Hanggang sa muli mga kadiliman, sa ngayon pakiramdaman mo mga taong nakapaligid sa iyo o mga estrangherong nangaakit sa iyo. Baka ikaw lang susunod na lalapain. Ito si DJ Kadiliman at ako ay nagbabasa ng mga kwento at liham na nakalap sa kadiliman.